Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang talasalitaan. Ikalawa, basahin natin at unawain ang sanaysay mula sa bansang Indonesia na pinamagatang kay Stella Z. Handelar. Ikatlo, mahahalagang tanong at pagsusuri ukol sa sanaysay at gabay na sagot. Sa unang bahagi ng ating aralin, alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda dito sa talasalitaan. Unang bilang, emansipasyon, pagpapalaya mula sa legal, politikal o panlipunang sagabal, pagpapalaya mula sa pagkaalipin. Ikalawa, progresibo, maunlad. Ikatlo, regent, taong namamahala ng estado habang may sakit o walang kakayahan ang namumuno. Ikaapat, sibilisasyon, maunlad na estado ng lipunan na may mataas na antas sa agham, industriya at pamahalaan. Ikalima, hungkag, walang laman, walang kabuluhan. Ikaanim, kapakanan, kalagayan, sitwasyon. Ikapito, ipagkaloob, ibigay, ialay o regalo. Ikawalo, lumang tradisyon, nakasanayang kaugalian o katutubong paniniwala. Ikasyam, lumuwag ang tali, palayain, payagan, pahintulutan. Ikasampo, kumbensyon, lugar kung saan pwede magtipon o pagpupulong. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, basahin natin at unawain ang sanaysay na pinamagatang kay Stella Z. Handelar. Ito ay mula sa bansang Indonesia, isinalin sa wikang Filipino ni Ruth Elinia S. Mabanglo. Ito ay mula sa liham ng isang prinsesang Javanese ng Japara noong Mayo 25, 1879. Ibig na ibig kong makakilala ng isang babaeng moderno, iyong babaeng malaya na kapag mamalakit makaakit ng aking loob. Iyong masaya, may tiwala sa sarili, masigla't maagap na hinaharap ang buhay, puno ng tuwa at sigasig. Pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan, kundi maging ang kabutihan ng buong sangkatauhan. Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon. Totoong sa puso't isip ko'y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong kanluran. Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan, wala akong ibig gawin kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabaho't nagsisikap na bagong kababaihan ng Europe. Subalit, nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi maaaring suwayin. Balang araw, maaaring lumuwag ang tali at kami pawalan, ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam ko, maaaring dumating iyon, ngunit baka pagkatapos pa ng 3 o 4 na henerasyon. Alam mo ba kung paano mahalin ang bago at batang panahong ito ng buong puso't kaluluwa kahit nakatali sa lahat ng batas, kaugalian at kumbensyon ng sariling bayan? Tuwing sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking mga kababayan ang lahat ng mga institusyon namin, wala akong iniisip gabi't araw kundi ang makagawa ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Alam kong para sa aking sarili, magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito. Kaya lamang may mga buklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin. At ito ang pagmamahal na inuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay, mga taong nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihan, mga taong nag-alaga sa akin ng buong pagsuyo? Ngunit hindi lamang tinig nito ang umaabot sa akin.
Ang malayo, marikit at bagong silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kahit noong musmus pa ako'y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang emansipasyon, may isang naiibang kabuluhan ito. Isang kahulugang hindi maaabot ng aking pangunawa. Gumigising ito para hangarin ang pagsasarili at kalayaan. Isang paghahangad na makatayo ng mag-isa. Ang puso ko'y sinusugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba. Buong lungkot na pinag-aalab ang mithiin kong magising ang aking bayan. Patuloy na lumapit ang mga tinig na galing sa malayong lupain, umaabot sa akin at sa kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba. Dala nito ang binhing sumupling sa aking puso, nag-ugat, sumibol hanggang sa lumakas at sumigla. Ngayoy kailangang sabihin ko ang ilang bagay ukol sa sarili upang magkakilala tayo. Panganay ako sa 3 babaeng anak ng regent ng Japara. Ako'y may 6 na kapatid na lalaki at babae. Ang lolo kong si Pangeran Aryo Tejondro Negoro ng Demak ay isang kilalang lider ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya. Siya rin ang kauna-unahang regent ng Gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula sa ibayong dagat, ang sibilisasyong kanluran. Lahat ng mga anak niya ay may edukasyong European at halos lahat ng iyon na ang ilan ay patay na ngayon ay umiibig o umibig sa kanlurang minana sa kanilang ama at nagdulot naman ito sa mga anak nila ng uri ng pagpapalaking nagisnan nila mismo. Karamihan sa mga pinsan ko't nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-aral sa Hugeri Burger School, ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang bunso sa 3 nakatatandang kapatid kong lalaki, 3 taon na ngayong nag-aaral sa Netherlands at naglilingkod din naman doon bilang sundalo ang 2 pa. Samantala, kaming mga babae bahagya ng nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral dahil na rin sa kahigpitan ng aming lumang tradisyon at kumbensyon. Labag sa aming kaugaliang pag-aralin ang mga babae, lalo't kailangang lumabas ng bahay araw-araw para pumasok sa eskwela. Ipinagbabawal ng aming kaugalian na lumabas man lamang ng bahay ang babae. Hindi kami pinapayagang pumunta saan man, liban lamang kung sa paaralan. At ang tanging lugar na pagtuturong maipagmamalaki ng syudad namin na bukas sa mga babae ay ang libreng grammar school ng mga European. Nang tumuntong ako ng 12 taong gulang, ako ay itinali sa bahay. Kinailangang ikahon ako. Ikinulong ako at pinagbawalang makipag-ugnayan sa mundong nasa labas ng bahay. Ang mundong hindi ko na makikita marahil liban kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero, isang di kilalang lalaking pinili ng mga magulang ko. Ang lalaking ipinagkasundo sa akin nang di ko namamalayan. Noong bandang huli, nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong European na mabago ang pasyang ito ng mga magulang ko para sa akin. Isang musmos pa na nagmamahal sa buhay, subalit wala silang nagawa. Hindi nahikayat ang mga magulang ko. Nakulong ako ng tuluyan. 4 na mahahabang taon ang tinagal ko sa pagitan ng makapal na pader at hindi ko nasilayan minsan ang mundong nasa labas. Hindi ko alam kung paano ko pinalipas ang mga oras. Ang tanging kaligayahang naiwan sa akin pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbawal. Ito lamang ang nag-iisang liwanag na nagpakulay sa hungkag at kainip-inip na panahong iyon na kung inalis pa sa akin ay lalo nang naging kaawa-awa ang kalagayan ko.
Lalo sigurong nawala ng kabuluhan ang buhay ko't kaluluwa. Subalit dumating ang kaibigan ko't tagapagligtas, ang diwa ng panahon. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dako ang mga yabag niya, nayanig sa paglapit niya ang palalo't matatag na balangkas ng mga lumang tradisyon. Nabuksan ang pintong mahigpit na nakasara, kusa ang iba na may pilit at bahagya lamang. Ngunit bumukas pa rin at pinapasok ang mga di inaanyayahang panauhin. Sa wakas, nakita kong muli ang mundo sa labas nang ako'y mag-16 na taon. Salamat sa Diyos. Malalabasan ko ang aking kulungan ng malaya at hindi nakatali sa isang kung sinong bridegroom at mabilis pang sumunod ang mga pangyayari. Nagpabalik sa aming mga babae ng mga nawala naming kalayaan. Nang sumunod na taon, sa oras ng pagtatalaga sa poder ng batang prinsesa bilang Reyna Wilhelmina ng Netherlands, opisyal na inihandog sa amin ng mga magulang namin ang aming kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming buhay, pinayagan kaming umalis sa bayan namin at pumunta sa syudad na pinagdarausan ng pagdiriwang para sa okasyong iyon. Anong dakila ng tagumpay iyon? Ang maipakita ng mga kabataang babaeng tulad namin ang sarili sa labas na imposibleng mangyari noon. Nasindak ang mundo, naging usap-usapan ang krimeng iyon na dito'y wala pang nakagagawa. Nagsaya ang aming mga kaibigang European at para naman sa amin, walang reynang yayaman pa sa amin. Subalit hindi pa ako nasisiyahan. Lagi, ibig kong makarating sa malayo, mas malayo. Wala akong hangaring makipamista o maglibang. Hindi iyon ang dahilan ng paghahangad kong magkaroon ng kalayaan. Ibig kong malaya upang makatayo ng mag-isa, mag-aral, hindi para mapailalim sa sinuman at higit sa lahat, hindi para pag-asawahin ng sapilitan. Ngunit dapat tayong mag-asawa. Dapat. Ang hindi pag-aasawa ang pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang babaeng Muslim. Ito ang pinakamalaking maipagkakaloob ng isang katutubong babae sa kanyang pamilya. At ang pag-aasawa para sa amin, mababaw pang ang ekspresyon ang sabihing miserable. At paano nga ba hindi magkakaganoon kung tila ginawa lamang para sa lalaki ang mga batas, kung pabor para sa lalaki at hindi para sa babae ang batas at kumbensyon, kung ang lahat ng kaluwagay para sa kanya lang. Iyong nabasa ang sanaysay mula sa Indonesia na pinamagatang kay Stella Zihandelar. Dumako tayo sa huling bahagi ng aralin, ang mga mahahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda at gabay na sagot. Unang tanong, ano ang paksa ng sanaysay? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang sanaysay ay nagtatalakay sa kalagayan ng mga kababaihan sa kanilang bansa. Naglalaman ito ng kanyang saloobin tungkol sa mga nararanasang diskriminasyon ng kababaihan sa iba't ibang larangan, sa edukasyon, pagturing at pagkilala ng lipunan. Ang paghahangad niya ng pagbabago ay para sa kapakanan ng bayan at hindi pansarili lamang. Ikalawang tanong, ano ang damdaming masasalamin sa akda? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Mauunawaan na nagpakita ng panghihinayang ang may akda sa maraming maaaring matutunan ng mga kababaihan kung mabibigyan ng pagkakataon katulad ng mga kalalakihan sa kanilang bayan. Nadismaya rin siya sa saradong pag-iisip ng kanyang nasasakupan pagdating sa usaping kalayaan ng kababaihan at pagbabago ng kaugalian ng bayan. Naroon din ang kanyang agam-agam sapagkat isa siya sa mga huling taong naiisip ng karamihan na lalabag sa lumang tradisyon.
Ngunit positibo siya na ang lahat ay magiging maayos kung dumating ang bagong panahon at bagong pamunuan. Malakas ang kanyang hangarin ng pagbabago para sa kabutihan at kaunlaran ng kanyang nasasakupan. Hindi niya nais ang anumang karangyaan kundi karangalan. Kaalaman, hindi ang makapunta sa ibang lugar lamang. Nais niyang makita ang sarili at iba pang mga babae na may kakayahang mamuhay ng matiwasay nang hindi nakasandal sa asawang lalaki ang kapalaran. Matibay ang kanyang bilib sa sariling halaga at kakayahan bilang individual. Naniniwala siyang mangyayari ito kung papayagan ng nakararami at dapat na magsimula sa sarili. Ikatlong tanong, ano ang mensahe ng akda sa mga mambabasa? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang sanaysay na kay Stella Z. Handelar ay naglalaman ng mga puna sa kalagayan ng kababaihan. Mula sa mga nararanasang diskriminasyon, hindi pantay na pagkakataon at pagturing, hindi niya mawari kung paano niya ba ipapaunawa na dapat magbago na ang kanilang lumang tradisyon pagdating sa kababaihan. Ang mababang turing at taguri ng lahat sa kababaihan. Mahal niya ang kanyang nasasakupan at kailangan niyang sundin ang lumang tradisyon ng kanyang bayan. Ang tanging nais niya ay magkaroon ng pantay na pagkakataon at edukasyon para sa mga kababaihan. Ang babaeng Javanese ay tanging sa grammar school lamang pinapayagan, hindi kasama sa mga pagtitipon tungkol sa usapin ng bayan, kaya naging mababa ang turing sa kanila ng lipunan. Ito ang nais niyang mabago. Ang kalagayan ng kababaihang nabanggit ay hindi lamang sa Indonesia, kundi maging sa iba pang bansa sa Asia. Karaniwang gampanin ng isang babae noon ay gawaing bahay, tagapangalaga at tagapangasiwa sa loob ng tahanan. Ang iba pang mabibigat na desisyon ay nakasalalay na sa lalaki. Ngunit sa kabila ng pagnanais niyang maging moderno, katulad ng mga babaeng taga-Europe, naroon pa rin ang pagsasaalang-alang o paggalang niya sa kinasanayan ng kanyang bayan na lumang tradisyon. Naghuhumiyaw ang kanyang damdamin, ngunit tila nakatali siya sa isipan na ayaw niyang makasakit sa sinumang nasasakupan na wala namang ginawa kundi siya ay pagsilbihan, mahalin at ibigay ang mataas na pagkilala at pagturing na siya ang isa sa mga magpapahalaga at mangangalaga sa kanilang kinamulatang tradisyon. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.